And signal number 4 is also up doon po naman sa southwestern portion of Ilocos Sur. Pag-asa hasn't ruled out the possibility that Emong could make landfall in the province tonight or tomorrow morning. Let's get on point with Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Governor Singson, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po dyan sa Ilocos Sur? Magandang gabi po naman, Ma'am Pinky. Dito sa Ilocos Sur, ang kasalukuyang sitwasyon namin ay medyo tahimik pa. Although inaasahan namin hanggang mamayang hating gabi at hanggang umaga na ito, darating na yung talagang inaasahan natin na malakas na ulan. Dala ng ang Emong. Ang sitwasyon naman namin dito sa aking mga kababayan dito, lahat ng 32 towns and 2 cities, napagsabihan po naman namin sila in collaboration with all the NDRRMO ng bawat LGU. Maganda po ang aming communication at nagre-report sila tuwi-tuwi na. Ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon namin ngayon, yung southern part of Ilocos Sur, Tagudin, Santa Cruz, and Santa Lucia, ay nasa signal number 4 and the rest nasa signal number 3. At kaninang hapon po, kaninang umaga at saka kaninang hapon, paulit-ulit ko na sinasabi, tahimik pa ang panahon ngayon, pero sabi ko, mahihirapan tayo mamayang gabi. So mamayang gabi, darating yung Emong, baka mawalan pa tayo ng kuryente, mahirap na. Kaya ngayon pa lang, mag-preemptive evacuation na yung mga dating nababaha. Yung mga dating nababaha sa mga ilog, tsaka yung mga dating nababaha dahil dulot ng malakas na tubig galing sa Abra River, at tsaka yung mga bunduking LGU namin, yung mga dating nagkakaroon ng landslide, mag-preemptive na kayo. So we have coordinated with all the barangay officials at tsaka yung mga NDRRMO at tsaka yung ating mga mayor. At ito ay kaninang gabi na, itong oras na ito, meron na akong report ng mga nag-preemptive. Opo. Nasa evacuation center na po sila, mga 494 families, at saka more or less 1,300 members nasa loob na ng evacuation center yan. Pero ang affected families mula pa noong kahapon hanggang ngayon, nabigyan na namin ng mga tulong ang 11,000 members of the family, 3,315 families. Mm-hmm. Nakahanda naman po ang ating provincial government sa mga tulong na ibinibigay natin at nagpapasalamat kami sa DSWD ng Region 1 at saka yung OCD, Office of Civil Defense ng Region 1. Nakapagbigay din po sila ng tulong sa atin. At saka meron din tayo mga kaibigan na mga kumpanya nagbigay din po ng tulong. Okay. And the provincial government naman po ay namili rin kami ng halo-halong pinaghandaan namin ito para sa buong probinsya. Opo. Yung pong sinasabi niyong 32 towns ho ba ang sabi niyo and 2 cities, masasabi niyo ho ba doon sa mga LGU officials na lahat ng nasa peligrong lugar na mga kababayan natin dyan ay lahat po ay nagsilikas na in preparation for tonight and tomorrow, Governor? Opo, may 9, may 9 na bayan na nag-preemptive evacuation. Nasa evacuation area na po sila. Hanggang ngayon po ay continuous pa rin po. Hindi pa nabubuo ang bilang ng total kasi continuous pa nag-preemptive evacuation yung aming mga NDRRMO bawat munisipyo po. At dapat po, ngayon ang pinakamagandang oportunidad, no, Governor, yung pong pagdating sa preventive evacuation dahil gaya ng sabi nyo kanina, ay medyo maganda pa yung panahon. Pero syempre, wag ho tayong magpakakampante dahil nga posibleng mamayang gabi tumama itong si Emong. Diyan po sa inyo. Yun po ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa gobyerno, sabi ko sa kanila, at ito hindi na biro-biro. Kaya mahirap na kung hindi kayo kumilos ngayon at
dumating yung bagyo mamayang hating gabi at baka mawalan pa ng kuryente, ay talagang mahirapan tayo. So, ang buhay ng ating ang buhay natin ang number one na tignan natin buong pamilya natin, isama nyo na yung mga alaga nyo, mga hayop, sabi ko. Kasi hindi pa sa experience, meron yung mga tao natin, mga farmers, pag nakawala yung kanilang alaga, hinahanap hating gabi na ongoing ang bagyo, tapos sila yung na-aksidente. So, nagkaroon na kami ng ganyang karanasan. Opo. Kaya ko lahat sa kanila ito, pinapaalala ko na ngayon pa lang at mag-preemptive na kayo para safe kayo. Yung mga delikado, maging safe kayo, buong pamilya nyo, at lahat, sabi ko. Well, kahit papano, Governor, it's good to hear that yung ating pong mga kababayan ay sumusunod naman sa mga local government officials, at least hinggil dito sa paglikas. Dahil nga habang maganda pa ang panahon o hindi pa matindi ang ulan, it is the best opportunity for them to move. Is there anything that Ilocos Sur needs, Governor, sa mga oras na ito? At dahil na rin po doon sa mga nagdaang araw na bagyo at habagat, meron ho bang kailangan ang Ilocos Sur sa national government? Opo, kasi may 3 bahay na totally damaged. Nadaganan po ng landslide yan. May 2 bahay din na partially damaged sa tabi ng dagat. At kasalukuyan naman po nakikipag-report, nakikipag-ugnayan ako sa ating mga line agencies of the government. At sila naman po ay very responsible na tumutugon sa mga kailangan namin. Nagpapasalamat ako sa ating mga different line agencies of the government, particularly DSWD, OCD, at iba pa. So, from time to time po, magre-report pa kami kasi kagaya sabi ko ngayon, hindi pa kami gaanong na apektado ngayon, medyo tahimik pa, Opo. pero paambun na, ganyan. Inaasahan natin mamayang gabi pa darating itong si Emo. Mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa inyong oras, Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Take care, sir. Maraming salamat, Ma'am Pinky. At sana nakikinig din lahat ng kating kababayan, buhay ang priority. Huwag matigas ang ulo. Kaya ang ating buhay, pamilya natin ang priority. Maraming salamat, Ma'am Salamat Pinky. po. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.